Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa banat nito ni Senate Bato de la Rosa dito kay dating senador Trillanes ho mga ka-action, na kung saan hindi daw siya naniniwala sa mga marites ni Trillanes ho mga ka-action. Pero ang tanong, bakit niya po kino-quote ito si Trillanes kung hindi siya naniniwala? Ang issue na ito, ang pag-uusapan natin ay about ito sa ICC. At ito ay interview ni Ma'am Karen dito kay Senate Bato de la Rosa. Mukhang nabasag yata si Bato de la Rosa ni Ma'am Karen. Ito po mga ka-action, wag na po natin papatagalin nang sa ganun malaman na ho natin. Okay. Now, former Senator Antonio Trillanes was the one who had said that the ICC is now finished with their investigation. They've gathered enough evidence already. And you said you have sources who have told you that there's an arrest warrant against you. Is that correct? No. Kinu-quote ko lang yung sabi ni Trillanes. Kinu-quote ko lang yun. Actually, hindi ba ako naniwala sa kanya dahil kailan ba siya naging spokesperson ng ICC? Kailan ba siya in-appoint na maging spokesperson ng ICC? Kaya andyan lang yan siya just to destabilize our relationship with Malacanang. Yan yung agitator yan si Trillanes eh. He want to destabilize the relationship between the Dutertes and Malacanang para magkagulo tayo dito. Destabilizer yan si Trillanes eh. Okay, so ang tanong ko ngayon, kung hindi kayo naniniwala, bakit niyo po siya kino-quote, binabanggit sa mga press conferences ninyo? You're giving credence to his the information that he's been releasing. To incite the president to make a public statement to once and for all end all these speculations and maritising. Pero Diba? Senator, ito, magtapatan po tayo. May kinakatakutan po ba kayo sa ICC? Sa totoo lang? Karen, ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? May nagawa ba kayo? Naniniwala kayo? Ibang istorya yan. Ibang Okay. usapan yan. Ibang usapan yan. Bakit lahat ba ng nakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo, mayroon akong na-commit na kasalanan. No. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Mabuti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So, kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Pero para So yun na muna mga ka-action, putulin muna natin ha. Ayan. Una-una, kinukut niya lang daw si Trillanes dahil sa pagmamarites daw. Ni Trillanes. Ang tanong ho namin, kung ang paniniwala mo ay marites lang ang mga sinasabi ni Trillanes, bakit po parang hindi ka na mapalagay o hindi ka na mapakali? Bakit mo panay ang banat dito kay Trillanes? Ha? Tama ba yon? Baka sabi-sabi mo lang yun destabilize lang kayo. Kasi nga po, kahit hindi naman ito gin-appoint na bilang isang ex-spokesperson ito si Trillanes ng ICC, kung isa naman siya ng mga halimbawa may communication doon sa ICC at lahat ng nilalaman na galaw ni Trillanes o galaw na nalalaman ng mga ebidensya ni Trillanes is pinapaabot sa ICC, sobra pa yung spokesperson Senator Bato de la Rosa. Diba? Kung hindi ka takot makulong, wag mong ialibay ang inyong mga apo. Kawawa naman po ang inyong mga apo. Dinamay mo pa po ang inyong mga apo. Wag nyo pong sabihin na hindi makadalaw. Oo.
Grabing alibasyon ang mga alibay-alibay mo, pati apo mo dinamay mo pa, 'di ba? Ang sabihin mo, takot kang makulong. Oh, 'di ba? So, sa'yo na rin ang galing, bakit daw lahat ng nakakulong may kasalanan? Ang tanong namin, nung panahon na pinatupad nyo ang war on drug, so ibig sabihin, ang lahat pala na pinakulong nyo ay walang kasalanan. Diba? Kasi sa'yo rin ang galing. Diba? Kasi ikaw na itong nalalagay sa parang yung mga taong pinakulong nyo o ikaw na ngayon ang nalalagay. Diba? Parang nagbaliktada na. Diba? Malinaw na malinaw mga ka-aksyon ang sabi niya, ha? Ang lahat daw na nakakulong ay walang kasalanan. So, ibig sabihin, yung mga pinakulong nila siguro dati, nung panahon ng pinatupad nila ang war on drug, wala din palang kasalanan. Di ba? Oh, simple-simple lang, Bato de la Rosa. Kung talagang wala ho kayong ginawang kasalanan at hindi ho kayo lumabag, dapat lang naharapin nyo yan. Di ba? Wag ho kayong matakot. Wag po kayong paano ng papresko na parang nangangatog na po ang tuhod nyo. Di ba? O, ituloy ho natin mga ka-aksyon. Para halimbawa lang po ito, no, hypothetical. Yes. Para, di ba, hypothetical lang po ito. Oh, Para magawa ng ICC, halimbawa, no, magkaroon ng conviction. Una, nasa probe pa lang eh. So, halimbawa po, hindi pa conviction, halimbawa magkaroon ng arrest warrant, tapos magkaroon ng hearing. Hindi po yun magagawa ng ICC kung hindi po yun papayagan ng Pangulo ng Pilipinas. Naniniwala po ba kayo na papayagan yun ng Pangulo ng Pilipinas? Hindi, because klaro naman sinabi niya, yung investigation pa nga lang, inaayawan na niya. How much more yung implementation ng arrest warrant? Paano niya papayagan niya na hindi ka niya pinayagan yung investigation? It follows. All right. Now, if the ICC is in the Philippines, because we are receiving also information that they're already here, right? May ganong impormasyon din, nandito na sila. Kung tapos na ang investigasyon ng ICC, ano po ang gagawin ninyo? May plano po ba kayo? Very clear naman. Alam mo, Karen, whether or not nakagawa sila ng investigation or what, once sinabi ng Pangulo na hindi tayo mag-cooperate sa kanila because they are a threat to our sovereignty, then I am only a citizen of this republic. I will follow what the President, what is the stand of the President. Pero kung sinabi ng Presidente na papasokin ng ICC, ipakulong si Bato, then sino ako para umayaw? O ipakulong niyo, wala ka naman makipagira ako sa gobyerno. Hindi man ako pwede makapagira pag arestuhin ako ng pulis. Pero papayag ka Makipagira doon? ako. I mean, So, tanong ko lang, you are a sitting senator. ha? You are a sitting senator. Well, it depends. Kung ang liderato ng Senado ay ayaw na akong i-turn over sa ICC. And very clear, sinabi naming Senate President, ICC cannot touch you. Just in case merong warrant of arrest na ipapalabas. Hindi sila makakapasok sa Senado para kunin ka. So, ano ngayon ang gagawin ng ICC? Okay. All right. Now let's move on to the case of the ICC itself. Hindi ko na tatanungin kung pananaw nyo may ginawa kayong mali. Sinagot nyo na po yun, diba? Sinabi nyo, wala akong ginawang mali. Pero naniniwala po ba kayo na may basihan ang ICC sa pagdating sa pagkuha ng detalye, impormasyon sa mga namatay sa drug war na posibleng hindi naman tunay na nagbebenta ng droga, mga biktima lang sila. Could it be possible that the drug war under the Duterte administration, could it be possible, Senator, that it went overboard, that it victimized ordinary people? Karen, yung sinasabi mong overboard, matagal na naman natin pinag-usapan yan na merong nag-aabuso ng mga pulis. Yun ay kituhan. Sila ngayon ay nagkaharap ng kaso at yung iba going on investigation. Settled issue na yan. Pero yung sinabi mo na yung mayroon bang basihan ang ICC sa ganito, ganon,
I categorically say no. Wala nga basihan yung local courts natin, yung ICC pa. Kung ano makukuha ng ICC, nakukuha na rin yan ng local courts natin. Functioning naman. So wait lang mga ka-action na. Ang sabi ni Ronald Bato de la Rosa, isa lang pong ibig sabihin nito mga ka-action. So, nagbe-base po talaga siya sa ano ng ni Mr. President Bongbong Marcos kung papasokin o hindi. Kaya nga nung nakaraang press con niya is parang nanggigigil na po siya sa gobyerno. Parang na sinasabi niya na sinasaksak na siya sa likod. Kasi nga ito si Mr. President Bongbong Marcos wala pa naman final pero nung lately lang nagpahayag naman po ito si Mr. President Bongbong Marcos at naninindigan na naman na hindi niya papasokin ang nasabing suportahan ang nasabing investigasyon ng ICC. Pero sabi naman ni Bato, kung may arrest warrant naman, wala naman daw siya magagawa at pinagmamalaki niya pa na hindi daw siya ibibigay ng Senado. Pero ano nga ba ang magagawa ng Senado kapag may arrest warrant na? Wala na po yan magagawa. Oo, walang magagawa ang ICC kapag wala silang arrest warrant. Alam po namin yan. Pero ang tanong ko namin, kapag may arrest warrant na po ito, may magagawa ba ang Senado? Di ba? Kapag mag-issue na ng arrest warrant at suportahan ng administrasyon, di ba? Kasi ang hinihingi lang naman nila reinforcement na kung saan mag-aaresto sa'yo at magsiserve ng warrant. Di ba? Sabi nyo, walang basihan ang ICC. Kung may basihan man sana, edi sana, may basihan din ang local force natin dito. Ang tanong ho namin, nag-imbestiga ba ang local force natin dito? Kung nag-imbestiga man, baka nagkaroon man ng hindi magandang mga pag-iimbestiga. Kasi alam naman ho natin dito ang batas sa atin, di ba? Kaya alam ho namin na ang ICC, hindi yan basta-basta papasok sa isang investigasyon kung wala ho silang sapat na basihan para imbestigahan ang nasabing pangyayari na patayan nung panahon nung pinatupad nyo ang war on drug. Di ba? Napakasimple lang, Sinit Bato de la Rosa. Bakit parang naiinis ka na kay Madam Karen? Nagtatanong lang naman si Madam Karen, di ba? Masyado ka naman halatado kasi, Sinit Bato de la Rosa. Wag na ho kayo kasi magpaano-ano, kung ano-ano pa. Harapin nyo na po kasi yan. Kasi wala na ho kayong magagawa. Di ba? Harapin nyo na lang yan. Kung sa mga jurisdiction, paulit-ulit na lang ho tayo. May jurisdiction yan ang ICC. Hindi yan basta-basta papasok ang mga ICC kung wala silang sapat na mga ebidensya o ikapapahamak nila. Alam nila ang mga galawan nila. Kaya Sinit Bato de la Rosa, kung wala kang ginawang kasalanan, harapin mo na yan. Questioning naman ng ating local courts. May nagpapail ng kaso, kung na-dismiss yan, dumaan yan sa due process, di ba? May nagkaso man. O kung wala man nagkaso, then, ibig sabihin, ayaw nila magkaso dahil wala silang alam nila where they stand. Legal standing nila kung may laban ba o hindi. So, basic yun basic. Bakit? Paano yan makakuha ng ebidensya ang ICC tapos ang local courts natin hindi? Anong ating DOJ? Hindi. Wow, napakalaking sampal naman yan sa ating DOJ at sa ating mga korte, no? Kung wala tayong makukuha, kung meron man talaga, tapos yung iba makakuha. So kung makakuha man ang ICC, tapos ang ating mga local courts hindi nakakuha, ibig sabihin, mga kuha niyan, mga fabricated na ebidensya yan. Hindi yan, it will not stand even in the standards of our local courts. Okay. All right. To close this issue, two more questions. Yes. Would you ever surrender yourself to the ICC at any point? Never. Yeah. Very clear, sinabi ng ating Pangulo na hindi tayo mag-cooperate with the ICC. And I am a good citizen of this republic. I am just following I am just observing the stand of the president. So, bakit ako magpapahuli? Ayaw nga ng Pangulo But let's say, hypothetically, let's say the president had a different stand. Ikaw ba, sir, ang tao na magtatago ka na lang sa bundok kesa mag-surrender sa ICC?
Uy, Karen, sabi ko nga, ayaw mag-good citizen of this republic. Kapag sinabi ng Pakulo na ipakulong si Bato, magpapakulong ako. Bakit ako makipagira? Useless. Bakit ako magtago? Kita mo yung ulo ko. Kilalang kilala ito buong Pilipinas. Hindi ako makapagtago, Karen. Hindi ako makapagtago. Kaya useless. It would be an exercise in futility. So harapin mo lang kung sinabi ng gobyerno natin na harapin mo. All right. Okay. Sa ulo. All right. My last question on this issue is, what is your message to President Marcos Jr.? Are you sensing, if I can connect it, are you sensing that the change right now that Malacanang is saying they're now open, the ICC may visit, but the government won't cooperate, but they may visit. You said kanina that they were softening. You felt they were softening. Are you seeing this as something political? Are you sensing something political here? No, very clear naman yung latest. Basihan natin yung latest. Kumbaga sa paggawa ng batas, the latest law would amend all previous laws. No? So, yung existing law ngayon, yung existing declaration ng ating Pangulo is very clear. So, wala akong duda. Wala akong duda. However, this pro-ICC people will sugarcoat everything just to suit their desires, nada, wala, never, wala kayong maasahan from this government na yung gustuhan ninyo na si Citizen Duterte at Citizen Bato ay makulong. Bye-bye. Goodbye to your hopes. Okay. But then, frankly speaking, I mean, let me just ask you, if Senator Bato de la Rosa has nothing to fear, if you have nothing to hide, why wouldn't you face or want the ICC to frankly just investigate, see what they have? What is it? I mean, the ordinary citizen wants the ICC. I mean, not all. Karen, bakit bakit ako matigas ang ulo, no? Sabi ko nga sa'yo, I am a good citizen of this republic. Sinabi na ating Pangulo na hindi tayo mag-cooperate. Bakit ako mag-cooperate? Sinabi ng ating gobyerno na huwag tayo mag-cooperate because ICC is a threat to our sovereignty. Ewan ko. Teka lang. Ang gusto sabihin niyan ni Karen, Senate Bato de la Rosa, ang gusto niyan, ang ibig sabihin niya, natumbok ko yung ang tinatanong ni Madam Karen eh. What if kung pumayag ang government na suportahan ang ICC? Oh. Kaso, ayaw mo kasing aminin sa sarili mo na kapag pumayag ang ICC ay magsusurrender ka. Yun po yung ibig sabihin nun. Napakadali intindihin ang katanungan ni Madam Karen sa'yo. What if, no? Kapag pumayag ang government at suportahan ang nasabing ICC at magbigay sila ng arrest warrant. Ang sayo kasi binabalahura mo agad eh, binabalandra eh. What if lang, 10 lang ba yan, Bato de la Rosa? Hindi mo ba nagigets? Paulit-ulit na natanong ni Karen na Davila sa'yo? Ang kasong pinapaninindigan mo kasi sumusunod ka sa gobyerno, kapag ayaw ng gobyerno na suportahan, yun ang susundin mo. Ang tanong ni Madam Karen, kung sakali, what if, yun po yung ibig sabihin ni Ma'am Karen, kanina pa yung patanong-tanong si Ma'am Karen, kaso lang naiinis ka na, di ba? Oh. What if lang? Simple lang naman ang sagot mo din eh. Ikaw pabalik-balik ka din ng sagot. Karen, ito nga, kapag ayaw ng gobyerno, hindi rin ako magsusurrender. Ang tanong ni Madam Karen sa'yo, napakasimple sagutin yan. Di ba? Huwag kang maging para ka naman kasing nangangatog na eh. Huwag kang mangatog. Noong ginawa nyo yan, nangatog ba kayo? Noong ang tao na mga inosente na nadamay, naawa ba kayo? Ngayon na kayo na ang nasalagay sa posisyon, ganito na kayo? Huwag niyong ipagmalakay, Mr. Senador de la Rosa. Senator ka po. At sabi mo, ikaw, good leader. Ipakita mo ang pagiging good leader mo. Humarap ka. Huwag na maging matigas ang ulo kasi. Di ba? Dahil ang hinihingi namin, katarungan ng mga taong naargabyado nung pinatupad nyo ang war on drug. Di ba? Yun lang po ang kahilingan namin. Napakasimple, di ba? Hindi nyo ba nagigets? Ulit-ulit na tanong ni Madam Karen. Hindi niya kasi, iwan ko lang, nagigit niya yata, kaso nga lang, hindi niya talaga matanggap na
na mag-surrender o magharap, di ba? Napakasimple lang po, Senator Bato de la Rosa. Ito lang po ang ano namin. Ito kasi ang panahon na linisin nyo ang inyong pangalan dahil hindi po ito small issue. Malaking issue po ito at pangalan nyo po ang nakasalalay. Magiging masaya po kayo kapag magiging clear ang pangalan nyo. At least, mawala na sa haka-haka ng maraming Pilipino, millions of Filipino people here. Mawala na sa amin isipan na nung panahon na pinatupad nyo ang war on drug ay hindi kayo lumabag, no? Kaya mas maganda pong humarap na po kayo. Dahil pag malinis ang pangalan nyo, maging malinis din ang pangalan ng Pilipinas. Di ba? O, ito po, ipagpatuloy ho natin. Ewan ko bakit itong mga bleeding hearts na gustong-gustong isurrender yung ating sovereignty doon sa foreign bodies. Hindi sila nagmamahal sa ating bansa. They do not love this country. They gustong-gusto lang isurrender at gusto nilang babastusin yung ating mga korte, ang ating Supreme Court. Dahil gusto talaga pumasok. Functioning yung ating judicial system dito. Yung ating korte ay gumagana. Bakit naman ganun ang pag-iisip natin? Oh, I don't know this kind of Filipinos. Siguro itong mga Pilipino na ito ay dapat pakantahin natin ng 1,000 times ng Bayang Magiliw. Oo. Yung ating, but then, I just wanted to matuto ask silang you. mahal ng bansa. Yeah. Well, no, the ICC essentially hears crimes against humanity. So, I mean, for the record, I have yet to see our courts actually make a decision on a crime against humanity. So, they don't really hear personal. Karen, Go bakit ahead. bakit ka maghanap ng crimes against humanity na wala naman talaga nangyayari? Hindi ka makaprove ng simple homicide at murder yung mga accusers na yan. Hindi ka makaprove ng simple homicide at murder. Why elevate your thinking towards crime against humanity? You're daydreaming, Karen. Maghanap kayo ng crimes against humanity. Ha? All right, but the Ikaw crimes naman, against is it humanity. happening? Yeah. All right. Happening. I just wanted to say Okay. the reason I brought up that the ICC is investigating this is because of the number of deaths in the drug war. So then it falls under the crimes against humanity. More than 5,000 deaths. I mean, that's the PNP records, I believe. The other records show 12,000, but the PNP records, it's still in the thousands. Well, lahat naman yan ng recorded ng PNP, na may record ng DOJ, may record ang ating mga korte as far as cases filed. Andyan naman yan lahat, isa-isahin natin. Huwag natin i-lump natin lahat para Andyan ang pulis na namatay. Di ba? Crimes against humanity yan. Kahit pulis ang namatay, crimes against humanity ba yan? Hindi Ilan dyan ang mga pinatay ng mga drug lord? Crimes against humanity ba yan? Hindi. So, ito nga, balik tayo sa basic. Yung Rome Statute nagsasabi, yung kanilang Article 1, na sila ay makakapasok lamang, ang ICC, pwede makikialam if the local jurisdiction is not willing or is not capable of conducting investigation. Yan naman, gumagana ang investigation, gumagana ating mga korte, bakit pa sila mag-insist na pumasok? Dahil sa prodding ng mga taong nasa likod na galit kay Duterte. Kasama na dyan yung mga drug lords. Wait lang. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, dapat daw ang mga Pilipino pakantahin ng 1,000 times ng Bayang Magiliw. Bakit hindi nyo po yung kinanta, Bato de la Rosa, bago po kami kumanta? Yung po ang tanong namin. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap pakinggan, Bato de la Rosa, na sabi nyo, para matuto magmahal ng bayan, para matuto magmahal ng bansa. Ang sarap ng pakiramdam. Pero ibalik ko lang ho sa yung katanungan mo, ang katanungan mo na yan, ha? Kailan mo ba minahal ang bansang Pilipinas? Kung totoong mahal mo rin ang bansang Pilipinas natin, harapin mo, linisin mo ang pangalan mo. 'Di ba? Gaya ng sabi ko, kapag malinis ang pangalan mo, malinis din ang bansang Pilipino. At kapag malinis ang bansang Pilipino, alam ho natin,
maraming mga turista ang bibisita dito dahil malinis ang pangalan ng bansa natin. Oh, sinasabi mo walang mga na humanity. Kaya nga po iimbestigahan Kaya nga po iimbestigahan ng ICC para hindi magkaroon ng bias ang nasabing investigasyon. Kasi kaaminin man natin dito, Senate Bato de la Rosa, ang batas sa Pilipinas ay hindi pantay. Mawalang galang na po sa inyo. Ang batas dito ay para lang sa mayaman. Di ba? Oh. Ano tong nakaraang malaking May mga ebidensya na. Pero anong nagawa? Nakalaya dahil sa maimpluwensya at nasa pwesto ang tatay. 'Di ba? O 'yun, na 'yun proven. Akto ang mga ebidensya at nandun siya nahuli. Anong ginawa? Yan ba yung sinasabi niyong gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Na kahit sandamukal na mga ebidensya at akto na nahulihan at nabidyohan pa, pero nakalaya. 'Di ba? Oh, yan ba yung sinasabi nyo? Gumagana ang hustisya? Parang nilabag nyo na rin po ang Supreme Court. Ang Supreme Court ang may sabi mismo na may jurisdiction pa ang ICC. Alangan ba naman gawa-gawa lang yan ng Supreme Court, Senate Bato de la Rosa? 'Di ba? Oh. Ang malinaw kasi doon, mga kababayan, mga ka-action, mga kakamping, ang malinaw kasi na nakasulat sa jurisdiction kasi na sinasabi, uulitin naman natin ito. Kung kailan nag-member ang Pilipinas sa ICC at kung kailan kumalas ang Pilipinas sa ICC bilang isang member, doon lang papasok ang sinasabi ng Supreme Court na jurisdiction. Pero yung 2021, 2022, 2020, wala nang pakialam doon ang ICC dahil wala na po ang Pilipinas noon. Pero under the 2011, if ever na 2011 ang Pilipinas nag-member at kumalas ang Pilipinas noong 2019, nung panahon na ni dating Pangulong Duterte, yun lang yung pumasok nga po ang sinasabing jurisdiction. So malinaw po dito sa atin na ang Supreme Court mismo ang may sabi na may jurisdiction pa ang ICC. Di ba? Kaya marapat lang po na imbestigahan po yan, Senate Bato de la Rosa, no? Kasi kung totoong pagmamahal mo yan sa bansang Pilipinas, hindi patunayan mo, humarap ka kasi para matapos ng gusot na ito. Hindi ito gusot, malaking gulo. Oh, di ba? Kasi hinihintay din po namin, hangad din po namin na maging malinis ang pangalan nyo. Dahil hindi din po namin hinahangad na may isang Pilipino, na may isang senador at iba pa dyan na kukunin ng ICC para ikulong sa ibang bansa. Hindi namin kayo sinusurrender gaya ng sinasabi mo. Bagkos, gusto namin ho sana harapin nyo po na wala ng pasikot-sikot para malinis ang pangalan mo. Diba? Para malaman namin ang side mo at doon ka magpaliwanag. Kasi ang isa kasing tao kapag maraming sinasabi, parang lang po yan, nangangahulugan lang po yan na parang natatakot. Diba? Mga ka-action, mga kakamping. Yun lang pong hinihingi namin kasi Senate Bato de la Rosa. Mahirap ba gawin yun? Ang harapin? Di ba? Kasi pinapanindigan mo, wala kayong ginawang kasalanan. O di patunayan mo, pero sa korte ka magpaliwanag. Hindi sa social media. Di ba? Kasi doon lang sa korte yan matatapos. Kasi hanggat diyan ka pa sa social media, kung totoo po yung sinasabi na sa second quarter itong taon, is maglalabas na ang ICC ng arrest warrants against you, di wala ho tayong magagawa. Di ba? Kaya dapat habang mas maaga pa, umano na po kayo, humarap na, harapin nyo na kasi wala na po kayong dapat, dyan. Wala kayong dapat ikatakot dyan. Total, pinapanindigan nyo, wala naman kayong ginagawang kasalanan Hangad po namin ang mga sagot nyo. Dipinsa nyo, ipakita nyo yung galing nyo bilang isang general dati, bilang isang senador, bilang isang mambabatas. Yan ang inaasahan namin na kung talagang magagaling kayo lumusot. Na wala ng negosyo dahil sa war on drugs. All right. Okay. Now let's move on from this topic. Yes. Just to close it, do you have a message for President Marcos Jr.? Well, my message to the President. Mr. President, I salute your bold statements. Ikaw ang presidente na may bayag at may isang salita. Maraming salamat, Mr. President.
Okay, moving on to another issue. So all senators have actually signed a resolution against the People's Initiative. Okay? First of all, with this push for change, Okay, nag-change topic na ho sila. Doon lang po tayo sa sa issue ng ICC ho, mga ka-action. So ang mensahe niya kay Mr. President, salamat daw at pinatunayan ni Mr. President na matapang siya bilang isang pinuno. At sinasaluduhan niya. Okay. Yan, Senate Bato de la Rosa, yan ang binibitawan mo na salita. Saludo ka, salute ka kay Mr. President Bongbong Marcos. Okay, I respect you. Pero ang tanong naman natin dito, baka mamaya umiba naman ang decision ni Mr. President Bongbong Marcos. Huwag ka na po magagalit, ha? Ano na naman kaya ang susunod mo na sasabihin nito, Mr. Senador Bato de la Rosa, sir? Diba? Kasi kung halimbawa kasi nung nakaraan nung nagpa-press con sila nung last year, tuwang-tuwa po siya at pa-secret pa. Pero nung nalaman na sa sobrang kadaldalan nito ni Attorney Harry Roque, parang doon naman siya siguro nag-bounce na parang nagigilty naman siya na hindi niya alam kung ano bang maging desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero nung nakaraang araw, nagpahayag na din si Mr. President Bongbong Marcos at naninindigan na hindi niya suportahan ang ICC. Pero wag po kayo magpapakasiguro, Mr. Senate Bato de la Rosa, ha? Wag po kayo magpapakasiguro. Dapat maging pantay po. Dapat tanggapin mo kung ano man ang maging desisyon sa ano. Kasi sabi mo nga, ang pinaka-latest, yun yung paniwalaan natin. Di ba? So, ibig sabihin, habang hindi pa tapos ang ICC, wala pang pinaka-latest of final na decision si Mr. President Bongbong Marcos. At yan ang dapat mong paghandaan, Mr. Senador Bato de la Rosa. Mawalang galang na po sa inyo, no? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Asahan po natin na sana maging matapos na ito at sana maging malinis naman po ang mga pangalan nito nang sa ganoon, maging malinis din po ang Pilipinas natin. Pero kung mapatunayan po kayo, wala po tayong magagawa kung hindi sumurrender po kayo, sumama din po kayo doon sa ibang bansa. Di ba? So, yun lang ho muna ang latest update natin, mga ka-action, mga kakamping, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang umaga, bayan! Beautiful.